Good morning guys! For today's vlog, i-share ko po sa inyo yung about po sa postpartum depression, anxiety, at panic attack. So, i-share ko po sa inyo is tungkol lang po ito sa aking mga karanasan. Ano yung naranasan ko, ano yung pinagdaanan ko, at kung paano ako gumaling. Ayun. So guys, gusto ko rin na sana makatulong din po sa inyo yung video na ito para sa kagalingan nyo na rin po. So start nung 2019 po, nagsasuffer na ako ng postpartum depression, panic attack, at anxiety. So guys, pag nakakaramdam na kayo ng mga sintomas na ganyan, guys, huwag niyo pong ipagwalang bahala. Kasi hindi po talaga maganda kapag lumala siya. Hindi talaga siya makakatulong para sa atin. Napakahirap magkaroon ng sakit na ganun. Yun, lahat ng sintomas na yan, nararamdaman ko siya. Tapos nahihirapan ako guys, sobrang hirap talaga. Tapos nahihilo ako. Hindi ko naman maintindihan kung bakit ako nahihilo. Wala naman ako nararamdamang sakit. Walang sakit. Hindi masakit yung ulo ko. Wala akong nararamdamang sakit sa katawan ko, pero nahihilo ako, tapos nawawalan ako ng gana, tapos kapag diba, halimbawa hapon na, mga alas 5 na ng hapon, ayan, kinakabahan na ako guys, feeling ko talaga mamamatay na ako, feeling ko talaga yun na yung last day ko, kaya yung ginawa ko nga minsan, basta bago ako matulog sa gabi, binubuksan ko yung bintana namin dun banda sa may labas, yung nakaharap doon sa may bundok. Tapos, tinitingnan ko yung labas ng bahay namin, yung paligid ba, tinitingnan ko. Kasi iniisip ko, yun na yung huling gabi ko. Gusto ko munang makita yung, basta naisip ko yun na kung mamatay man ako, at least nakita ko yung paligid, parang ganun. Yun guys, hindi ko pa alam na may sakit akong ganun. Basta yun, nararamdaman ko na yung mga sintomas. Tapos yung panic attack, yung kapag natutulog ako sa gabi, bigla na lang akong magigising na sobrang kaba ko, tapos puputok yung puso ko sa sobrang kaba. Tapos minsan sumasakit na yung puso ko. Dati, akala ko rin may sakit ako sa puso. Kasi, ayun na nga, bigla lang kumakaba yung puso ko. Tapos nahihirapan akong huminga, nahihilo, tapos sobrang kaba na hindi mo maintindihan. Tapos, minsan pa nga, kapag lalabas ako ng bahay, guys, naiisip ko pa lang na lalabas ako ng bahay, guys, nahihilo na ako, tapos kinakabahan ng sobra. Hindi na ako natutuloy lumabas. Parang hirap na akong huminga, na sumisikip yung dibdib ko, ganun palagi. Tapos para akong mababaliw guys. Pagkagising ko pa lang sa umaga, yung stress na kaagad yung isip ko, yung depressed na agad yung isip ko. Nararamdaman ko na siya na parang namamanhid yung ulo ko, na mainit, na hindi ko maintindihan. Tapos nami-mental block din ako. Tapos yung nag-overthinking. Basta nakakapagod guys, sobrang nakakapagod. Yung kahit, yung sa gabi kapag matutulog ka na, yung kahit ayaw mong mag-isip, pero yung isip mo, nag-iisip pa rin siya, yung kahit anong gawin mo, ganun siya, ganun yung nangyayari sa akin. Tapos hindi na ako makatulog. Tapos makatulog ako ng mga ilang minuto, bigla na lang ako magigising, tapos ayun, kakabahan na ako. Yun, tapos pumunta ako ng doktor kasi sabi ko parang hindi na talaga maganda yung nararamdaman. Pumunta ako ng doktor, tapos ayun, nung pumunta ako doon, sa Rojas muna ako pumunta ako, nagpa-check up ako doon. Tapos sabi ng doktor sa akin, kailangan ko daw pumunta ng psychiatrist. Kasi kailangan ko daw ipa-check up yung sakit ko. Yung psychiatrist daw yung expert para doon sa sakit ko. Ganon. Tapos, nung una, hindi talaga ako pumunta kasi, guys, natakot ako kasi baka sabihin nila baliw ako. Tsaka sabi ko naman, parang hindi naman ako baliw. Bakit ako pupunta doon? Kasi yung pagkakaalam ko, yung psychiatrist talaga, para siya sa mga baliw, di ba? Yung doktor siya ng mga baliw, ganon. Wala lang yun. Niresitahan na lang nila muna ako ng yung gamot na pang parelax. Yan, ganyan, pang parelax. Para daw makatulog ako. Mga 5 perasong tablitas. Niresitahan ako ng ganun din. Nakatulog naman ako, okay naman na.
Tapos after nung hindi na ako nakakainom, bumalik na naman siya. Tapos lumalala siya talaga guys, lumalala talaga siya ng husto. Pahirap ng pahirap yung nararanasan ko. Parang minsan, parang nakakapagod ng mag-isip, parang gusto mo na lang na magpakamatay, o kaya gusto mo na lang na, basta parang ewan na hindi mo maintindihan talaga. Sobrang hirap guys. Sobrang hirap. As in, hirap. Ang hirap talaga. Ang hirap kalaban yung sarili nating isip. Yun sobra. Then, bumalik ulit ako. Bumalik ulit ako sa doktor kasi nga yun na naman, naramdaman ko na siya. Tapos parang lalo siyang lumalala. Naramdaman ko siya din. Pagkabalik ko sa doktor ulit na yun, doon pa rin sa dating pinuntahan ko. Tinanong niya ako, sabi niya sa akin, nagpa-check up ka na ba sa psychiatrist? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi pa dok. Sabi ko, dok, natatakot kasi ako kasi nga, baka hindi naman ako baliw. Sabi ko, di ba dok, yung psychiatrist para yun sa mga baliw? Tapos sabi niya sa akin, hindi. Sabi niya sa akin, wag daw ako matakot kasi yung sakit ko, yung psychiatrist daw po yung mas expert sa karamdaman na ganun. Kaya kailangan ko daw magpa-check up doon sa psychiatrist. Tapos sinabi niya nga sa akin na meron nga daw akong anxiety. Inayaan ko lang muna, hindi muna ulit ako pumunta. So sa bahay lang ako. So yun na nga guys, lumala siya ng lumala. As in, lumala talaga siya ng husto. Nung time na halos hindi na ako makatayo. Tapos lagi na lang akong nakahiga kasi hindi ko na talaga kayang tumayo. Para na akong nauupos na kandila guys. Mas malala pa siya kaysa nung unang naramdaman ko. Tapos, time na nagdesisyon na yung mama. Kasi lahat na guys lahat na ng, sabi nila binat daw kasi nga bagong panganak, ganun. Pero lahat na ng pambinat guys nainom ko na. Nakainom na ako sa lahat yung mga ugat-ugat ng kahoy. Tapos nilagay sa alak. Yan, ganyan karamihan ng mga pambinat, diba? Tapos yung, kung ano-ano pa guys, yung mga yung katawan ng saging, yung mga, basta ang dami na guys, ang dami na talaga. Inano nila ako, yung sa Bisaya pa, ano ba? Himasma. Yung himasma. Yung tinatakpan, suob. Ganon, suob. Tinatakpan ka ng kumot, tapos may usok doon, mainit, tapos umuusok doon sa ilalim para pawisan ka. Ginawa na rin nila sa akin yun, kasi baka pasma lang, ganon. Na-experience ko, parang number 1, kaya ako nagkaroon ng ganon, kasi guys, yung nagpapalipas ako ng gutom, tapos stress, tapos yung laging puyat. Ayan, yung tatlo na yan guys. So, ang cause ng mga sakit na yan, yung tatlo na yan guys. January 25, 2019. Napunta na ako dun sa tita kasi may tita ako guys na na manghihilot. Herbal siya, herbal yung mga gamot na ginagamot niya. Yung time na yun, dinala na nila ako dun sa kanya kasi nga guys, hindi ko na talaga kaya. Nakailang hilot na ako guys, halos araw-araw guys hinihilot ako. At saka nga pala guys, nararamdaman ko din na kapag umaatake yung anxiety ko, yung sikmura ko guys, iba talaga yung nararamdaman ko sa sikmura ko. Tapos basta kaiba, parang ano siya, kung sa Bisaya pa, sabi nila, kabuhi daw. Yun. Kinakabuhi ako, yun, ganun. Basta, kung sino yung nakakaalam nun, alam nyo yun kung ano yung feeling ng kinakabuhi. Tapos, syempre, pag ganun, pag umaatake na yung kinakabuhi na ako, hindi na ako makahinga, tapos yun na sobrang kaba na naman, umaatake na yung panic attack, ayan. Tapos, kahit yung mga bagay na konting, hindi ko naman dapat iniisip ko siya guys. Tapos, ang tagal-tagal siyang maalis sa isip ko na, yun yung parang nagbigay na naman siya ng takot sa akin, takot akong mabaliw, takot akong makulong. Tapos, minsan guys, umabot na doon sa time na yun, parang may nagbubulong-bulong, parang may kumakausap sa akin sa isip ko, ganun. Lumalabo rin yung paningin ko guys. Pero bago nga pala kami pumunta doon sa tita ko guys, pumunta na kami doon sa psychiatrist. Nagpa-check up na ako. Tapos yun nga, kasama ko yung asawa ko tsaka yung kapatid ko. Tapos yun, kinwento ko sa doktor lahat nung naramdaman ko, lahat nung experience ko. Ayun na nga, yun sabi nga sa akin, may ganong sakit nga daw ako. Tapos ayun sabi niya sa akin, kailangan ko daw uminom ng antidepressant. Niresitahan niya ako ng antidepressant guys. So ito yung niresita niya sa akin, antidepressant. Tapos ito yung laman niya. Ito yung laman niya guys. Ito yan siya. Ito yung laman niya. Ganito yung laman niya. Ganito yung lagayan niya. Ayan. Ito yung may naiwan pang 2 peraso. Ayan. Yung iba na inom ko siya noon. Yung isang box na ganito guys, 30 peraso yung laman niya. Good for 1 month na guys yung isang box niya.
Ito, 2 box. Tapos yung isang box, naubos ko na yun. Naubos ko na siya. Bali, ito pangalawa. Nung pangalawang box, ang naubos ko lang is 10, 12, 14, 16, 18 na tablet lang yung naubos ko. So, bali may naiwan pang 12 tablets. Ayan, hindi ko na siya ininom guys kasi okay naman na, kaya ko na. Tapos, nakokontrol ko na din yung isip ko, kaya ko nang kontrolin yung sarili ko. Kapag umaatake siya, alam ko na kung anong gagawin ko. Punta na kami ng Sabang, dala-dala ko to. Tapos, pagdating ko doon, nung una, hinilot na ako ulit ng tita ko. Tapos, siguro 2 months ako nagstay doon sa tita ko na. Yun, hinihilot niya ako palagi. Tapos, kung ano-ano na lang guys, yung dahon ng sili, yung dahon ng sambong, kung ano na lang, basta lahat na ng pambinat na nagamot na sa akin. Hindi ko pa kasi ito kaagad ininom. Kasi guys, nung uminom pala ako nito, nung unang-una talagang inom ko nito guys, ano siya, yung parang nag-trigger siya. Parang sobrang lala. Sobrang lala yung naramdaman ko. Feeling ko talaga sobrang lala guys yung naramdaman ko. Then, tapos parang namanhid yung kalahati ng mukha ko, namanhid siya. Tapos, sinabi ko sa tita ko yun. Kaya sabi ng tita ko, itigil ko daw muna ito. Huwag ko na munang inumin to kasi nga daw, hindi siya maganda para sa akin. Kasi hindi pa rin talaga ako guys totally satisfied sa gamot na to na binigay ng doktor. Kasi first time ko naman talaga na ito magkaroon ng ganito, tsaka magkaroon ng sakit na ganyan. Kasi dati kasi talaga guys, pag nagkakasakit ako, talagang herbal, hilot, herbal lang, yun lang yung gamutan ko. Ngayon na ako umiinom ng ganito. Tapos kung umiinom man ako ng mga gamot, herbal yun lahat guys. Hindi ako umiinom ng mga synthetic drugs. Hindi ako umiinom basta-basta ng ganun. Kung kaya ng herbal lang. Tapos, yung ginawa ng auntie ko, sabi niya sa akin, ito na lang daw muna yung inumin ko. C24/7 sa M Global. Ayan. Ito siya guys. Yung isang box nito, 30 capsule din. Herbal to. So, ito lang muna yung pinainom sa akin ng tita ko. Siguro, uminom ako nito mga 1 month. 9 capsule a day ko siya iniinom. Kasi, 3 sa umaga, 3 sa tanghali, tsaka 3 din sa gabi. Ito yung tinake ko guys. May kasama pa to isa yung Colidos kasi wala na akong lagayan. Naitapon ko na. Ito na lang yung meron lagayan na lang, wala ng laman. Pero nung uminom ako, siguro after 10 days, ihi ako nun guys. Basta ito yung ihi na lumabas sa akin. Yan. Nagulat yung tita ko kasi tinapon niya yung ihi ko. Niya, bakit daw parang kulay puti? Ganon. Inayaan niya lang kasi gabi niya tinapon, madilim, hindi niya makita. Nung pagka umaga, tiningnan ulit ng tita ko yung pinag-ihian ko. Tapos nakita niya doon yung yun nga, kulay puti siya lahat. Para siyang harina na basa. Yun yung lumabas sa akin. Ay, hindi ko alam kung anong may problema dito sa loob ng katawan ko. Pero yun yung lumabas sa akin. Medyo okay naman na yung pakiramdam ko, pero yung anxiety, panic attack, at saka yung depression, nandoon pa rin siya, hindi siya naaalis. Although, nababawasan siya ng konti, pero hindi talaga as in lahat, nawala. Tapos, umuwi na kami dito sa amin, kasi nga, parang lalo akong na-depress doon. Ang lalim ng mga mukha akong ganyan. Yan, tapos, nung umuwi na ako dito, sinubukan kong inumin to siya guys. Kasi umaatake talaga siya guys. Siyempre nahihirapan pa din ako, ganun. Kaya nung nandito na kami, sinubukan ko siyang inumin. Tinake ko siya isang bisis. First day, tinake ko siya, first day. Tapos pag take ko guys, ayun na naman, naramdaman ko na naman na sobrang, parang umatake talaga siya lalo. Nag-trigger siya, yung sobrang, parang malala yung nararamdaman ko, ganun. Hindi ako mapakali, nababalisa ako. Tapos yung parang, hindi ako, basta ewan, hindi ko maintindihan yung sarili ko, yung ulo ko parang kinakuryente, na namamanhid, na ewan, hindi ko maintindihan, ganun. Tapos, umaatake talaga yung anxiety ko, tapos, kinakabahan ako, nervous, tapos, kahit anong bagay guys na, yung parang, hirap din akong makaalala, yung memory ko, nagbablock siya, ganun. Diba, kunyari, nag-uusap tayo, ganun, tapos, hindi ko na alam yung parang pinag-uusapan natin, ganun, may mental block ako, ganun siya. Then, one time, yun na nga, ininom ko siya. Sinubukan ko talaga siyang inumin, nilakasan ko lang yung loob ko. Sinubukan ko siyang inumin ulit. Di, ganun yung nangyari sa akin one time. Tapos, sabi ko, sige lang, inumin ko lang siya. Siya kasi naman, nung nagpa-check up naman ako sa doktor ko, na psychiatrist, sabi niya naman sa akin, kapag
kapag unang bisis ko to tinake, 1 to 2 days, kapag may naramdaman daw ako, kaya basta ano, normal lang daw yun, sabi niya parang yung ganun daw talaga kapag umiinom ng gamot, ganun. Tapos di ininom ko siya, pag inom ko yun na nga, ganun ngayon nangyari, parang lumala yung anxiety ko, tapos lumala yung panic attack, ganun. Tapos nung pangalawang araw na, nag-take ako ulit, medyo parang ano na siya, parang hindi na siya masyado. Yung pagka 2 days, hindi na siya masyado guys. Tapos, yung nangyayari sa akin, inaantok ako, panay hikab ng hikab, ganyan hikab ng hikab. Tapos inaantok talaga ako. Ganun, kaya nakakatulog din ako. Yan, tapos nung pagka 3 days, 4 days, 5 days hanggang, yun na, nabot na siya ng 1 month. Kaya nung after 2 days, okay na yung pakiramdam ko, ay na, tinuloy-tuloy ko na siya hanggang 1 month. After 1 month na tinake ko siya, nung naubos ko na yung isang ganito, parang okay naman na yung pakiramdam ko. Tapos, umaatake pa rin siya, nandyan pa rin yung nervous, nandyan pa rin yung ano, pero nakahandle ko na siya guys. Alam ko na kung, halimbawa kapag inaatake ako, alam ko na kung ano yung gagawin ko, kung paano ko i-relax yung sarili ko. Alam ko na siya guys, kaya hindi na ako ulit bumili ng ganito, hindi na ulit ako, kasi dapat babalik ako ng doktor, kasi dapat may follow-up check-up pa yan, mga ganun. Tapos after nung 1 month na pag-take ko nito, hindi na ako bumalik sa doktor, hinayaan ko na lang. Tapos yung nilabanan ko guys, nilabanan ko yung nararamdaman ko, inaaliw ko yung sarili ko kapag alam ko na atake na yung anxiety ko, nire-relax ko yung sarili ko. Yung ginagawa ko guys, lumalabas ako ng bahay, nakikipagkwentuhan, kasi guys, kailangan talaga kapag may sakit kang ganito, dapat talaga kailangan mo ng kakwentuhan, kausap, yan, ganyan. Dapat may kausap ka palagi para nalilibang ka, nakakalimutan mo yung nararamdaman mo. Dapat ganun, kailangan mo talaga ng kausap. Tapos, yun, kapag umaatake naman yung panic attack ko, iniisip ko lang siya na panic attack lang ito, sabi ko ganun sa sarili ko. Tapos uminom na lang ako ng tubig, tapos i-relax ko yung sarili ko, ayan. Tapos yun, ganun lang guys yung ginagawa ko. Tapos hanggang sa nawala na yung panic attack, o hanggang sa nawala na siya, hindi ko na siya, ngayon guys, magaling na ako, hindi ko na nararamdaman yung panic attack, hindi na ako nervous, kasi guys, sa totoo lang, hindi naman talaga ako nervyosa. Doon lang ako nung nagkaroon ako ng panic attack, yung sobrang nervous talaga yung naramdaman, hindi siya normal na nervous lang, as in sobra, mahirap kalaban yung sariling pag-iisip. Yun, tapos ngayon, okay naman na ako. Paminsan-minsan, umaatake yung anxiety ko kasi nga kapag stress, yung napupuyat ako, umaatake siya guys. Pero hindi na siya as in katulad noon. Yung as in malala talaga, yung feeling mo, yung feeling ko nung nakasakay ako sa bus, parang may nag-uutos sa akin guys na tumalon ako doon sa bintana ng bus. So guys, diba, kung hindi ko tinapangan yung sarili ko, kung hindi ko nilabanan, guys, baka patay na ako ngayon, baka tumalon na ako doon guys. So sobrang, yung isip ko, inuutusan ako na tumalon doon sa bus, sa bintana. Yan, ganun. Na-experience ko yun guys. Kaya sobrang takot talaga ako. So, ayun, katulad ko sa inyo po na mga nakakaranas din ng ganitong mga karamdaman. Ganun. Huwag po kayo talaga guys mahihiya na magpa-check up sa doktor. Huwag kayong matatakot. Kapag ka-atake siya, makipag-usap kayo dun sa mga tao na yung mga nakaranas din na gumaling na, ganun. Baka may mga kakilala din kayo may ganitong sakit. Makipag-usap kayo sa kanila guys, kasi ako ganun yung ginawa ko noon. Kapag umaatake siya, nakikipagkwentuhan ako. Alam nyo ba guys, kapag mayroon tayong, ako base lang sa experience ko nung mayroon akong kausap na ganito din, katulad din sa akin yung nararamdaman niya guys, gumagaan yung pakiramdam ko. Kasi alam ko na hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganito, marami. Sabi nga ng doktor sa akin nung unang check up ko 93% ng tao nakakaranas ng ganito. Sabi niya sa akin, nakakaranas ng ganitong karamdaman. Pero dapat talaga, higit sa lahat, kailangan yung magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Kailangan nyo talaga yun guys. Yun yung pinakauna-una nyong dapat gawin. Kasi ako yun talaga yung unang ginawa ko. Lagi kayong manalangin, lagi kayong magpanata. Yan, lagi nyong gawin yan. Tapos magtiwala lang kayo sa Kanya guys. Gagaling po kayo. Gagaling po talaga kayo. Tapos, syempre, kailangan nyo rin magpa-check up sa doktor guys. Huwag kayong matatakot o mahihiya na baka sabihin ng ibang tao na baliw kayo o nababaliw na kayo. Guys, huwag kayong mahihiya. Kasi guys,
pag yung sasabihin lang ng ibang tao sa atin yung papakinggan natin, guys, talagang ilulugmok tayo, guys, ng sakit natin. Kasi yung mga naririnig natin sa ibang tao, lalo yung magpapalala ng sakit natin eh. Hindi sila makakatulong sa atin. Kaya kayo guys, yung sa mga nakakaranas ng ganito na hindi pa rin okay hanggang ngayon, nakakaramdam pa rin kayo, huwag po kayong mahihiyang magpa-check up sa doktor talaga. Psychiatrist po, yun talaga yung kailangan natin. Kundi, kaya lang naman sa kanila kailangan, kasi sila yung mas expert sa ganitong karamdaman. Kaya, kailangan talaga ninyong magpa-check up guys. Huwag po kayong mahihiya, huwag nyong iisipin yung sasabihin ng ibang tao. Lakasan nyo lang po yung loob nyo, maging matapang kayo, at maging matibay kayo, lalong-lalo na po sa may mga ina ng tahanan, sa mga ama ng tahanan. Tayo kasi yung sinasandalan din ng pamilya natin, ng mga anak natin. Kaya wag po kayong sumuko. Talagang labanan nyo po, kaya nyo po yan. Lumaban po kayo. Maging matapang lang po talaga kayo. Tapos magpa-check up din po talaga kayo sa doktor kasi kailangan nyo po talaga ng gamot. Kasi hindi yan siya nakukuha sa herbal, hindi rin siya nakukuha sa tiisin nyo lang, tiisin ko lang, okay lang ako, ganun. Mag-inom lang ako ng maraming tubig. Guys, hindi siya nakukuha sa ganun. Kailangan niya talaga ng gamot. Kasi yung antidepressant, sinearch ko lang siya guys. Siya natanong dun sa psychiatrist ko. Pero sinearch ko siya kung para saan yung antidepressant. Yung antidepressant kasi guys, sabi doon, yung antidepressant, siya yung nagpaparami ng serotonin sa utak ng tao. Correct me if I'm wrong. Siya yung nagpaparami din. Kasi yung kapag parang nakakaranas tayo ng ganong sakit, kaya pala tayo nakakaranas ng ganon. Kasi nababawasan yung serotonin, umuunti yung serotonin sa utak natin. Kaya puro negative na lang yung naiisip natin. So yung trabaho nitong, ito yung antidepressant, ay paramihin yung serotonin sa utak natin. Kaya guys, yung payo ko sa inyo, bilang kagaya ko, ako guys, gumaling ako sa awa at tulong ng Panginoong Diyos. Yung mga gamot na ganito, kinasangkapan nyo ng Ama para gumaling ako sa karamdaman ko. Kaya ayun, huwag po kayong mahihiyang magpa-doktor, magpa-check up sa psychiatrist para gumaling din po kayo. Yung payo ko lang po sa inyo, lakasan nyo lagi yung loob nyo. Maraming klaseng antidepressant guys. Depende po yan sa doktor ninyo kung ano yung ire-reseta nilang gamot sa inyo. So ito guys, itong gamot na ito, ni-research ko din siya sa Google. Ni-research ko siya. Okay naman siya guys, safe naman siya yung antidepressant na ito. So kung sa mga nakapagpareseta na, kung ito yung nireseta sa inyo, okay yan siya. Sa mga hindi pa, yun, magpa-check up po talaga kayo. Kailangan nyo po talaga magpa-check up. Tapos magparesita po kayo ng antidepressant. Ayan. Basta guys, iwasan nyo lang magpuyat, iwasan yung magpagutom, iwasan yung ma-stress. Kailangan takbuhan natin yung stress. Gawin natin guys para hindi tayo ma-stress. Thank you sa lahat ng ginasangkapan ng Panginoong Diyos para gumaling po ako sa aking sakit na ganun. Salamat sa sa mga pamilya ko, sa mama at sa papa ko. Sila talaga guys yung sobrang hirap na hirap. Lalo na si mama, yan si papa. Sila yung sobrang hirap na hirap. Tapos thank you din sa asawa ko kasi pinagtiyagaan niya rin akong alagaan, bilhan ng gamot. Kahit ang layo ng destino niya guys, nagmumotor siya para lang makarating sa akin, para lang maalagaan niya ako. Sobrang bait niya. Tapos thank you din dun sa tita ko, sa mga pinsan ko na alam ko nagsiselos na talaga sila sa akin kasi ako na lang yung laging inaalagaan ni ante. So babawi talaga ako sa inyo. Babawi ako sa inyong lahat. And katigit sa lahat, maraming salamat sa Panginoong Diyos. Kasi siya talaga yung dakilang manggagamot. Siya yung nagpalakas sa akin, nagpatibay, binigyan niya man ako ng pagsubok guys, na sobrang hirap, pero alam ko na hindi niya rin ako pinabayaan. Pinagtagumpay niya pa rin ako. Ayan. So guys, kayo din, sana sa mga nakapanood ng video ko na to, sana nakatulong po ito ng malaki sa inyo. At saka sana huwag din po kayong matakot. Lakasan niyo po yung loob ninyo, tapangan niyo yung sarili ninyo. Ayan, at saka huwag niyo din pong kakalimutan palaging manalangin, magpasalamat sa Panginoong Diyos para patuloy niya po kayong pagalingin sa inyong mga karamdaman. Ayan. Sana po guys, nakatulong po sa inyo yung video ko na ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you!